In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Pagkaka na to, ang Ginoo, manitiya, pagkinapan natin, istunan diha na naapas sa CR, ang inatalingin, truly hapit na gid mo balik ang Ginoo because paspas kaayo ang pagpamuhat ni Lord. Personally, ako na siyang nakita o ako na siyang nabati nga from time to time gahatag og corrections ni Lord personally. No, dahil mga corrections nga nahimo mo ni Lord sa akong personal na kinabuhi. I do not know. I know that God is also working mightily and doing corrections sa inyong personal relationship with the Lord Jesus as you continue to serve Him. Kabalo ko, ana. But personally, ang ako ma-share, just recently, ato isa kaadlaw, during sa my quiet time, no, nga aginan ko ni Lord nga, don't you know na that delayed obedience is disobedience itself? Na-mention ka ganina sa atong Sunday school, nga actually ang tinuod nga obedience, outright na siya, outrightly, no? Naghatag og example ang Sunday school teacher nga para nagunas kasal sa seremonyas kasal, dili man ulaton og dugay, no? Magingon nga ikaw lalaki, dawaton mo ba, ikaw babawi, dili man siya langan. Sumusulti ka diretso, no? Kay in fact na ay portion nga kung doon ay gusto mababag karon sa atong pagahimuon nga seremonya, karon pangalaan itagaan ta mo, itagaan ko kamo gigayon nga mo objection, Your Honor, dili pwede padayon nagkasal. So it takes obedience, no, to what the Lord has said in His Word. Nagkinahanglan yun og obedience, whatever it is, no, nga mga personal dealing ni Lord sa atong kinabuhi, nagkinahanglan yun ang obedience. Gani ang puno sa inyo, obedience is better than sacrifice. Obedience. When we say obedience, there should be love, there should be humility. Karon, as I've said ngayon ko nga, daghan ka nang from time to time, gahatag yung correction si Lord. O ginala ko ni Lord. Kada kailangan ko, the following day ko, Lord, correction na ako early in the morning tomorrow, Lord, I will go and release. Kaya gahatag ko ang reason, di ko nabisi ko, kaya nag-prepare ko sa balay, nabisi ko, kaya si Yansky, nabisi ko, Raymond, di ko, Lord. Actually, the Lord continues knocking into our heart. Walay undan si Lord, kapanuktok yun. Kanus agad ka, mo-obey sa akong mando. No? He keeps on knocking. Walay undang sa atong kasing-kasing. Pero kita lang, tungod kay busy-busy lagi. Nya, limot-limot lagi. Maumana siya. But that time, ayaw ko na-release sa diyan tomorrow, early in the morning, akong correctional word. Yes, Lord, tinuod. Delayed obedience is disobedience itself. So, early in the morning ko, tulog. Okay, tulog. So, diantog ko, ako i-correctionan, i-obey ko. So, delayed na gano'n kayo sa tanan. But grabe nga na-release sa akong heart nga nakaingon ko nga, this is really what the Lord wanted us. No? O, gini gusto sa Ginoo nga himuon yun sa mga Kristohanon, sa mga katawan niya. Nga mo obey yun. Mo obey yun. So that's why panayon si Lord nga correction. No? Kaya puno sa Ginoo, yatan wag yun din. The scriptures is given by inspiration of God. No? And is profitable for doctrine, for truth, for correction and teaching. No? So that the man of God, no, aron nga mahasa ang tao sa Diyos, ang katawan sa Diyos. So karon mga igsoon, dili tagidala ni Lord sa Proverbs
chapter 3, verse 9. Ingon niya sa Proverbs chapter 3, verse 9. Medyo bugat-bugat yung ngayon. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Alay bisay, usahaw na to. Usahaw na to sa Bisaya, mga igso. Kaya giniri pag itagidala ni Lord, wala tayo mahimo ni ini. Karon na ato kining hisgutan, mga igso. Honor the Lord with your possessions and with all and with the first fruit of all your increase. Sa Bisaya, ingon dinhi. Pasidunggi ang Ginoo pinaagis paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Mubo na kayo ang Bisaya pero ang English taas no. Oh, iyo sa 10, kung buhaton nimo kini mapuno sa abot ang imong kamalig ug manubura ang imong bino. Honor the Lord with all your possessions and with every first fruit of all your increase. The meaning of honor is one who is worth, no? One whose worth brings respect or fame. Muna siya kahulugan sa honor. One whose worth brings honor and fame. Kabalutan, there is no other worthy of honor and glory and praise and exaltation besides the Lord. Pagpasidungog, walay laing worthy nili. Do ang mga tao busy kayo sa pagpasidungog sa bisan kinsa nga tao, but ang nagpabiling nga worthy yun sa honor is only God and God alone. Amen. Amen. Shall we give the Lord a clap of praise? So, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Kung ato ni siya yung himay-himayon mga igsoon, actually it talks about stewardship. Naghisgot ni sa stewardship. Ang kahulugan sa stewardship is the management of property of another. The management of the property of another. Mao na siya ang kahulugan sa stewardship. Nga, naay gipiyaw sa imong dumalahon nimo. No? Naay gipiyaw sa imo nga dumalahon nimo. Nakaibalong ta nga atong kinabuhi na gitakda nga reckoning day or unusual nga term ani sa counting day. Ingon ang Romans chapter 14 verse 12 na every one of us shall give an account of himself. Maghatag husay siya. Tagsa-tagsa ka nato maghatag husay sa iyang kaugalingon dito sa Diyos. Every one of us shall give an account of himself unto the Lord. Time will come na gitakda nga reckoning day. Whether we agree it or not, whether we like it or not, there is a reckoning day nga nagulat na nato diha sa unahan. Dili na ko i-withhold ang pulong sa Ginoo kay ako ang una nga nasakitan niini. Ako ang una nga ipil ni Lord niini. Kung tungod niya na, sometimes kanang mag-share ta sa Word of God, kanang magwali ta sa Word of God. Actually, dili sa yun mag-share sa Word of God. It's not easy to bring message na doon sa mga katawan, kaya ikaw ang unang maigo. Manang mag-wonder ko, ganun daghan kayo gusto kayo mong leader, ganun daghan kayo gusto kayo pastor, ganun daghan kayo gusto mo wali, na lisod man kaayo, kay ganun ikaw man ang una, accountable, ikaw ang una, na iguon, ikaw ang una, na agiligisultian ni Lord, ikaw ang unang agidil ni Lord. Kanang mga tao, segunda na lang na sila. Maisit ka, maragdaghan kayo
na sila. Nagtuo sila nga kung makashare na sila, makawali na sila, leader na sila. Daghan kayo gusto may mong leader. But only few wanted to become a disciple and a follower of Jesus Christ. O saan kinabuhi ni Ginoong Isus? Haruhay? Okay. Haruhay ang kinabuhi ni Ginoong Isus, sarili pa siya sa kalibutan, even to the point of death, crucifying Him on the cross. Dili sa yun. But why is it kakarong panahon na? Daghan gusto mo sikat, pinaagi sa pagtindog sa tubangan, mo lagi, kay gusto lagi mahimong leader, pero hindi gusto mahimong disciple o follower of Jesus Christ. Yang pulo si Ginoo kay, a servant is not above his master. Kung si Ginoong Isus, niagi ni mga butanga, ikaw po as a follower, wonderful pagkain. Because Christianity is not a bed of roses. But why is it na tingala ko ako magani ka rin kay laka? Lord, anong na inaangin na ani man ni Lord? May abot man nga panahon. Uya, may na lang dahil ko, Lord, pwede ba? Ayaw lang ako. Yung may naman po si Lord nga, ano pong dili ikaw? Ayaw lang ako, Lord. Every time mo i-call, Lord, ayaw lang ako. Uya, naman po siya, ano dili, masan ikaw? Na magbalik-balik kayo ang among istorya. Ang among conversation ngayon nga, Lord, anong ako, Ma'am, yun? Tumakon na po din ko niya, anong dili man sa ikaw? Surrender ko, I have no choice. Inana ko yung suon. If you think na Christian life is easy, so on, you have to make up your mind. You have to make up your mind. You need to be ready and prepared along the way, along the journey. Gana at yun yung challenges, struggles, testing of your faith, persecution, bugal-bugalan ka. That's a true disciple. Ang tinuod na disciple mo, ang ko, ginana lagi, dili man lagi. Christianity is not shortcut. Dili ni shortcut. Kamo lang niya. Ungyan ako. Follower them. So, stewardship. Ang stewardship, parehan niya sa usa ka dunay, usa ka tag-iya sa yuta. O doon na siya tiniyalan. Tenant, ang tawag ana usual na term ana, tenant. Ang trabaho sa tenant, muugmad sa yuta, sa iyang amo. Kinsa tag-iya sa yuta? Iyang amo. Kinsay mo palit, kinsay mo shoulder sa expenses. Iyang amo. Diba? Muato ang tenant dito. Sir, naginanglan ng fertilizer. Sir, kinsa tagya sa seeds? Kinsa ka purchase sa seeds? Ang amo. Kinsa magpalit ng mga abono nga mga pakuan sa yuta? Ang amo. He will provide seeds. Naanay land nga itil mo. But He will provide seeds. He will provide fertilizers. And all those para lang i-provide niya para lang nga kuan, fertile and ground. Dayon ang imong ibugas, mutubo mo lambo, mo multiply. Kana tanan nga expenses, iyahan na sa tag-iya. Do you think who is the owner of what we have enjoyed these days sa atong mga ibang enjoy? We have the oras, we have the talent, we have the treasures. Walay tao nila nga walay i-consider nga possessions. Bisan pag ultimo na ka na tao na akay possessions. Mga isip, mga oras. Naghatag ni Lord na abilidad, dihanin mo, nga kaya tayong gamiton, para magbugas ka mo, tanong ka. Kaya niya tag-iya sa yuta. Si Lord, ang tag-iya, ang shoulder, aning mga expenses, ang tag-iya sa seeds, si Lord ang mag-provide. Si Lord ang magpatubo. Si Lord ang magpalambo. O gamit tayo siya nito para mo harvest.
ang stewardship, inana ang kahintang sa piniyalan. Igo ragid siya mo ugmad mga igsoon. Igo ragid siya mo ugmad mo aktimani. Don't you know that God wanted to bless us in order to be a blessing? Don't you know that God wanted to bless us bountifully in order to become a blessing? Yes. Ingon si Jesus, tanaway ingon ni Ginoong Hesus. The thief coming to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give life more abundantly. Meaning, it is not just an ordinary life nga parehas kinabuhi ni mong kaniadto sa 2,000. But an extraordinary life. But the problem is, kanina nag-mention sa Sunday School, wisdom, knowledge, unsay diferensya sa wisdom, unsay diferensya, unsay kalainan sa knowledge, sa wisdom. Ang knowledge, ma-acquire na to. Anytime we wanted to acquire knowledge, we can always acquire knowledge. Why? Everything has been provided by God. You only have to study it. Go to Bible school. But wisdom is different. It is how you apply it. Unless you will not apply it, the things that you have studied, it will never become a wisdom. Mga Israel, it will never become a wisdom. Because ang Corinthians say, nag-iyon, delikado. Because knowledge pop up. Wala siya problema. Karon sa mga Kristohanon, murang mandagko ang ulo kay puno na sa knowledge. But where is the wisdom and the application? Mamanangka, pangitao ni Lord, how do you apply? Aron mamahingan siya ng kaalam. And everyone that looks at you, magpanalanginan you. Because you are living under the wisdom of God. Hallelujah! Pagpagkalan mo, ano ko? Hallelujah! So God wanted to bless us in order to be a blessing. Kay gihatag na ni Lord ang life more abundantly. Kana kung gidawat na ni mo sa Ginoong Hesus, like personal na Ginoo panluluwas. Dili ka exempted. Yan ang life more abundantly. I have come to give life more abundantly. God is a giver. For God so loved the world that He gave. I have come to give. You know? Mga basic kayo ng mga versikulo mga iso, I have come, Lord Jesus, I have come to give life more abundantly. For God so loved the world that He gave. So meaning, God is a giver. Kung ikaw anak sa Diyos, ari ka maliwat. So silingan, sa papa ka maliwat dapat. Kung maging hatago ng imong papa, naturalmente maliwat ka, alang-alang asa ka maliwat. Kung giver ang imong papa, giver sad ka. Especially that your papa is so powerful na sa bisan unsa nga paagi kaya niya. Himuon ka, padakuon ka, nga magdako ka, nga inani, nga paagi sa gusto niya. Mao ng mga rason, mga izon, nga sa atong gibasa, actually talks about stewardship. In fact, niyon si Pablo, it is blessed to give. Ibinisaya ka na ako, no? It is more blessed to give than to receive. Isa nakakita ang mga makilili
gihimos dinhi nga ni Asinso. Na ay beggar niya dapit sa same kaning Jollibee Lourdes. Tugay na ginako na siya na ila din ha. Until lang naapagit gihapon siya. Sige mukhat ang kamot. Walay mo kinilimos may gusto. Nag-aasin. Tinuod ang sulti ni Pablo. It is more blessed to give than to receive. Acts. So honor the Lord with all your possessions. Dagan kayo ng mga possessions. Mga kabtahan. Mabitang nga, there was one time, ngun akong sa luma, kanang kabiton sa daw ang sakyanan, kay magpalit ko mga mineral water. Dagan, salamat sa Ginoo, kaya dagan naging kayo ng atong project sa men's nga water dispenser. Ningon dahil ko akong tubag, but kung nadunggan niya akong tubag, kung okay na, gini na ato sa kailan ng Lord man. Nasabtan kaayo na ako maigsoon sa dili pasabot ni Lord. Everything job is not actually yours. It is mine. Tanaw na God. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Ulaw kaayo mga kunda. Iyahan ni Lord tanan. Bisag gani ang akong kinabuhi. Ang angin nga akong langgam. Iyahan ni Lord. Wala man yan. Dapat nabasahan sa post sa email. Do not be afraid of losing something in which you own not. Ayaw kahadlok na mawala ng mga mutang. Dili ikaw ang tagiyan ni anak. In the first place, dili ikaw tagiyan ni anak. Mahadlok at mawala na. Ikaw na ang pinakagwapo, ikaw na ang pinakagwapa, ikaw na ang pinakakwartahan ka, ayaw mataos di mo kalibutan. Pero pag abot at matigulang ka, mangunot kang yapon ka. Gwapa talaga, pero mangunot kang yapon na. Diba? Ikaw na ang pinaka-bright. Pag abot sa panahon ng matigulang ka, bungaon ka gihapon. Asa nga ako ang timara, pero na ba yun? Nagatitangan na yun. No, so nobody can brag. Nobody can brag. Kung ikaw nang pinakagwapa, ay ginapagabot sa panahon ng matigulang ka, o dili ka manghaplas sa kung sa diya, pinagitawag nila na papugo ko sa edad. Mapugnan di ay ang edad. Halabisan ko sa nalay pagmusmus. Pero mapugnan ang edad. Mapugnan di ay. Tingkong tayo ko, mapugnan di ay. Inayin sila nga ulit, mapugnan oy. Outwardly. Mapugnan kaya labi na high-tech naman tanong. Hallelujah. Ingon pag ginang-Ginoo, kawas ginag-ingon si Lord sa Psalm chapter 24 nga, the earth is the Lord's and the fullness thereof. No? Ingon pag si Lord si Ampulo, ni siya nga, everything is mine, ano siya, ang tanan nga butang, bisan, ang kwarta, bisan ang kwarta, ako na, wala, dili kita ka. Wala kita'y mahimo mahison because everything is God's. Iya sa Ginoo ang di mo kalibutan, ug ang tanan nga anaan ni ang yuta, ug ang tanan nga nagpuyo dili. Dagit sa magkaroon ng mga brag nga, ako ni, dili na imo, ako ni, huwag magbuot na ko. Mas pastor, magbuot man. Pwede magpag-iguon sa wali. May ito sa stewardship. So, gipiyal, naakay talent, gipiyal na. Magalingon ko nga dili. Ayaw, naglangan-langan na gamita alang sa timayan sa Ginoo. Mabot ang panahon, bawion niya na. Do you remember the parable of the talents? Takaingon ko, nga nung ginubong mampud niya. Kwarta baya ang ihatag, dapat i-invest, i-multiply. Aron pag-abot sa amo, na ay ika-report.
Pero iyang gilubong. Ang ilubong seeds man dapat dili kwarta. Ngayon sa kung ano pong dili po fair ang paghatag sa talents mo. Naay taga ang lima, naay taga ang duha. Yan ay taga isa. Ngunay ko, nag-analyze ko na siguro ang matang tao dili kapyalan o daghan. Naagi tao nga isa ra gyud ang mapiyal kaniya. Naay tao nga duha, kapyalan siya duha. Pero naagi tao nga kapyalan daghan, kapyalan og lima. And siguro during the time sa pag-distribute na, kagidungan man sila. Gidungan ba sila pag imo ni lima, imo ni duha, Mary Flor, imo ni lima, Audrey, imo ni duha, Michelle, imo ni isa. Nakahibalo ang Lord kung pila lagi makiyang kanimo. But you have to invest it. You have to multiply. You have to multiply it. O niya, multiply naman mga kung imo nang gamiton, imo nang i-invest, imo nang multiply. Pero ayaw ganin ang gamitan. Not using it is just like digging. No? So sama na imong gilubong. Daw, inaana na siya may suon. Natanawa, pagkapon sa reckoning day, ang lima nag-multiply another time. Ang two nag-multiply another two. Tanaw na god. Ang isa, wala. Gikuha pag hinuon kaniya ang isa. Daw gihatag na itong nag-multiply o dagan. Gakakita tani sa atong duha ng mga mata. Tanawa ra gud ning mga kaigsuonan nga gapaggamit yun nga faithful. It is actually a test of faithfulness. It is not actually how much, but it is actually a test of faithfulness. Kaya ang isa, kung faithful lang siya, sa sunod na ngayon basigi mo ang duha. Kung faithful po siya, kay kapyalan na siya duha, basi sa sunod na panahon ni mo, anong upan? O nga, kung kapyalan siya upan, basi sa sunod na panahon, imo anong walo. Pero kay dili siya faithful, bisag sa isara, dili siya faithful. Daon saon man pagpiyalo duha, nga dili man siya faithful. No. This is an eye-opening. You are a Christian, you are a true Christian, bigyan ka niya ng mga talento. May ka mo sayo, may ka mo kanta, may ka mamapa. Gamitan na iso, kaya magbingala na lang ka. Sa morning devotion ko nga, yabang man ang gitar. Kung saan ko man yabang man ang gitar. Adili na lang ko magkanta, kaya yabang ang gitar. Ni anak ko, yabang man ang gitar, hindi man ko magkanta. Diretso na lang ko mag-share sa Micah. Kaya na naman sa Micah. Diretso na ko mag-share. Tingin ko nga, ay anyway Lord, kung yabang ang gitar, o kung yabang man usap ako, ang tingog ko, hindi pa ko maginambog nga, hindi ko yabang, no? Di ayaw lang ituno lang yung Lord ko. Yabang yung ko daan. Pero, tingin ko nga, kung kaya ang usual ng morning devotion ako, gadahin yun ko, kung diligid ko magdahin. Nabalisod ang lugar ko, umisod. Ano yung pwede, Lord? Pahalag yapag ang gitar. Hawin na ko, kanta na ko. Anyway, Lord, ikaw man ang maghimo amin nga ang bujoin o ang gabyo, mutya siya na po. Kaya, there's nothing impossible. Under the Lord, di ba? Under the mighty hand of God. Bakit posible kayo? Una-una ka na, imo nga yapag ka. Pero katong nanginaw, katong na po, ayaw man, gituno man ni Lord. Ang gitar, gituno po ni Lord. Wala may posible. Napagtanaw lang ni Lord how faithful you are, how faithful you are. With men, everything is impossible, but with God, everything is possible. Datuon man. Pero kapipin, din ako kayo. Yabang. Padahin mo, Lord, you know everything, Lord. You know my desire, Lord. Ako,
mind ka na kay istorya, akong mind ka, kanta man ang akong ma'am. Akong mind ka na, Lord, ikaw nag-ibala. Cover me with your glory, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pero ay ikanta, bahalag yabag ang kita. Na, may sulat na ako sa views, dapat magaling kapit. Yabag ang kita. Hallelujah. Then, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit of God, by the Spirit of God. Book of Joel. Hallelujah! Nakaingon ko nga, there's nothing impossible under the mighty hand of God. And in fact, katumi sa kaadlaw, balikan ako ngayon so. Nakaingon ko, mauni ay nga nga kung bana, wala na pabuntagi. Pag-abot ng Lourdes, kaya friend ang church building pa. Wala na pa update Tuesday. Kung ako sige ingon naman, pwede Tuesday lang, kaya Monday ko karon taas kaya itong taon, kakanin niya. Dili, tamatabangan din so, kaya ko, pwede Tuesday na siya, imagine, alas 7, pas buntag sa'yo, nakailis ng akong pa, nga, gaaginan pa manggani, katabangi ako ba, nga isuot ko kini akong buwan, kaya pag-ilis na mga doon, ha? Mga to na kita karon, sa'yo mo, kaayaw. Karon na mga to. Sabi ko, karon. James, nga to na karon, sabi ko. Ako, apay ligo, apay ilis. Yung ko nga, alas 9 man siguro, nagkarason na tanawa iso na, alas 9 man siguro mga apoy, alpin ko. Alis siya na, dili, alas 8. Hilo na ko, kaya kabalong ako, kabalo siya. Alas 8. Ang isang pag alas 9, nanting alas 9, ang biyahe, kaya ka malulang pa hindi ha. Namukonsyong naman ang oras. Abi ninyo Mike Son, nakurat kay ko, anong inunana ang niyang reaction? Abot dito, siya hanas man siya, magpita ko nga porma, ako kahinay mo kayo. Di man lagi anan. Pero siya, pas kaya pila ka porma. Nautara kong reform, ano lagan tayo ito porma? So ka ito mga gipila pa lagan kayo siya, inanang ko dito. Ang kasura kay, na may porma, pilapanin mo para sa inanin, na may porma, pilapanin mo para sa inanin, na may mga porma sa mga insurance, na may mga porma. Daghanang gigas porma. Ipanggutom kami, nilapis kami udto, ating paniudto na. So, pasala kay kami ng kaon. But thanks be to God kay nahuman yun mga isod, kitabangan pa mismo nga teller. Sir, inani sir ha, ma'am, inani ha, kay nahuman. And before that, ingan siya nga, ma'am, mag-abri ka gits ko, namitingan na ako, wala, manong inyong namitingan na nga, wala ko sa meeting. Barang para na bitaw na nga, meeting na, ikaw madalang litson. Orang yung mga, hoy, Tessa, nga na nag-meeting ka mo, nga mga open ako sa akong yung isipan rin ako sa kay kuan man ang joint man eh. Wala ko man inyo pong gikuan nga mag-abri ko sa inyo account, wala ko nag-appeals meeting. Diyan, namitingan ako nga. Smile siya, nagkatawa, uyog-uyog din dito. Namitingan ako nga mag-open ka yung account sa akin. Ay dito ibutang ang church meeting fund. Ha? Eh, gabi, Tessa, mo may trabaho. Ito, magbayin ka. Ulit siya nga, ay napagdaghan ang tana. Basta kayo namitingan na sa imo ngalan, so isip pa rin ang atong joint account, open ka, imo ngalan ang pangalan. Man. Hindi, abot ang Domingo, gabihan ang mga isod. Nga excited ka siya pagka-Monday. Kaya nakaibalo siya, pagkagabi mo, piyong na siya. Nawad sa Monday. Daw nasabtan ako pag ayaw ko yung isod. Inani, so we need to, sometimes we need to, pag-iron yun kanunay ang atong spirit of understanding my soul. Kaya, during the time ako pasabot, wala yun ko pasabot my soul. Pero sa diyan, gikuha na ni Lord ang akong banaya kong pasabot. Partly, nasabtan ninyo ang ako nasabtan. Flo. Flo, saman, partly. Dahil nasabtan mo, saan nasabtan na? Nakaya ko mga igsoon nga, truly, inaala ka sensitive, kaayon siya, nga maminaw sa living. Because He knows na kung kwao na siya. Matabangan. Matabangan yung ang church building pa. Kaysa buhin pa siya. Sige, ginamamin siya. Kabalo ang inuani nga gusto na ako nga before ko magpiyong. Before na ako piyong ng akong mga mata. Nga makakita ako nga makaangkon ang Silas Kamalino Church. Kamalino.
Hallelujah. Huwag na mahibalo na siya. Dito na siya naman. Nakaingon ko, kung dili pa siya, kung wala pa siya ni sunod sa leading Lord, kung naminaw siya sa asawa, kaya ang asawa gusto martis na. Ang mupiyong na siya ng gabi sa Monday. Sama. Dili malitan siya ng akong name. Dili ko maka-open kaya ako lang. Dili ko gusto mo open. Pero thanks be to God, kung kay inanak siya, sensitive kayo. Because during the time, daladala ng mga doon ka bata, ay hindi man pwede ipilin kay si James man ang mag-drive sa akin. Nangapasaan kami sa kanil tumayin school. But everything has been done according to the leading of the Lord. Na-analyze kayo sa tataw nga po sa akin. Gi-extend ni Lord of 1 year ang niya kinabuhi after sleep. No stop. And within that 1 year, mga isul, grabe ang ihimo ni Lord ng preparation. Dili lang sa iyang part, kundi bisan sa ako na part. Grabe, ka-amazing ang nihimong ni Lord sa kinabuhi na akong duha. Sa isang katuig ng extension. Kaya ngon ko, December ngon ko, nga nung gidobol na nito ang dose. Gi-MRI siya. After nabasa ang result, gidobol ang dose sa maintenance niya sa heart. Ang doktor dili gusto mo explain, kaya naan siya kapaminaw. Mutanaw ko ng doktor sa ako. Ngayon ang doktor, nanay sa mali. Iko nga bantog na rin, yun, unang nabantog na, kaya kung magwali siya, grabe na siya makasumbang. Ala siya. And he knows na number na kita ang adlaw dihan. That's why paspas ka ayo. Kung unsay namitingan, i-execute na rin sa mga iso. Kaya siguro, sa iyong nanguna, ang naging hindi maliho, bahasin ng akong asawa, na tungod man, na kayo mo nga, may gani. Lagay ko, may gani, Lord. Kaya imagine that ato'y sa kaadlaw, though previously naghatag ako, but ato'y sa kaadlaw, medyo takot ako, kaya mo mga iso. Grabe ang conviction ni Lord. Na kayo na ko, Lord, pahalag walay mabilin ka na ako. Anyway, ubod na lang ako kinabuhi ang nga kalibutan. Pagkawala ni Pastor Sam, na ako mga worries. Ako yung mga worries. Sa na lang, no? Di pwede magsalit ko sa akong mga anak, ang mga minyo na. Tama masal ko isang anak, alipa minyo. Look out na ko na. Kaya sa may ako gimoon. Grabe si Lord, giplastar, gipahalo na. Saling ko, Lord, maulaw ko kung dili ko mo-obey. Kayo na sa tanan, ikaw tagyani. Ikadua, paghago ni, resulta ni paghago sa kumana. Kung maulaw ko kung dili ko mo-obey, kanimo, Lord. Ilabi na kayo gamit ko ni mong mangwali. Ako muna ang maigong, kundi ko mo obey. Just like today. At tugisgutan mga igsoon, why is it so important to honor God with your possessions? What are some reasons? Or why is it that we should honor God with our possessions? Hallelujah. Kung atong basahon pabalik mga igsoon, it is not actually dili na siya sa tawagan ni honor the Lord with all possessions and with the first fruit of all your increase. That is not a request.
It is a command and a demand. When the word said honor, absolute na maison, it is a command. That's why we should. Oh, na matigalat ta, anong nakalubog-lubog man ta? Nga nung nakaluya ta? Oh, na yung mga talents, nagimang piyal, wala ni mong gamita, ay naglimang-libog ka. Munang matigala ka, gusto magkaroon ng akong Christian life. May nagino, nakasa ka. Nanago man ni Lord, kay makakita ka unya ka na mo nga naked ni. Every time dilita updated sa mga bulatol sa church. Galatagaw ta, we're enjoying in the world. Igsuon kabalukog, kakapati na imong tingog sa Diyos ngay mga na ka. Aha ka na karon, asa ka na. I believe with all my heart, nagkakabati na nimo mga igsuon, nagkakabati na ninyo. From the moment na mag-enjoy ka sa world, na marantua dito ang imong kalipay, wala na sa Diyos, wala na sa buloton, wala na sa church ay mo kalipay, kakatunggan ang imong pinugaling ang problema, kapabungon-bungon ka. Diyos akin, pero okay man tinuod mo yung Diyos. Kung sa'yo rason, because He commands it and He demands it. That's the first reason why we should. Ganun isang kumusulti mo inso. Ni undergo ko ani. Dili ko mamahipag mo. Nga musulti ani mahisul ko wala na ako ninaagigin. Many times, i-punish ko yun. Sadya wala ko lang matinod ano. Maybe in the sight of men, okay kahit ko. But God looks at the heart. Di ko, Lord, why is it allow ni mong matunog ko o numero 2 nga concrete niya? Why is it, Lord, nag-allow ni mo nga nag-black eye ko, Lord, during sa women's fellowship na nagdula naman mi o bali mo, Lord, pero na-black eye ko. Why is it, Lord, nga gitugot ni mo ulaw kayo nila sa divisorya na hulog ko sa sakyanan na mo? Nga, orang mismo, kaya balik ka dahil ni Pastor sa mga sakyanan. Pero human ako, naka-experience nga, nahulog ko sa sakyanan. Manatingala ko, ano nahulog ko? Ulaw kayo, kay naapagin ko nahulog, ay gani kay si Pastor sa mga drive sakyanan, hinay mga kayo, labi na kay dagan, duha bayak ka, traffic light. So, hinay lang padagan. Doon na tingala ko mga insun, anong nahulog ko? Ako na isa pasahero sa backseat. Si Pastor usa dito sa front seat. Nagtinagsa kami. But why is it, Lord? Ulaw gid kay ito. Karon ako ma-imagine bitaw, ulaw gid ato. Dagan pa matutaw nas chest ko to. Dagan kay kapanindog ang pamantay dito sa kabantay o moparaw sakyanan kay during the time of Monday or Tuesday. Nagtrabaho gid kayo dagan mga empleyado nga mag-atang sa dumpling. Ulaw kayo na. But that is part of rebuking me. Nag-review ko sa Ginoo, hindi ka matinunanan. You look good outside, but you are not faithful na. You are not faithful. Lingon ko, Lord, bantura. Nakay mo bantura. Salamat, Lord, for giving me a chance to correct. Nga, korreksyonan. Inala si Lord. He allowed things to happen, but He is still in control. Nabatik ba na nato kung minsan sa ato ginabuhi nga, noon ay mga pangita mo nga i-allow yun ni Lord na mahita mo, but mabati niyo at the same time that He is still a merciful God. Nakayon ko nga, rami no, natunog ko sa numero 2 nga concrete nil, nga ni paod yun nga, ulo na lang ganito nga diya, giibot ko na mga isun, in Jesus' name. Moto nga panahon na nga, tuway ko sa usamis kay kanang anniversary. In Jesus' name, upiyahin pa ko sa buwan. Dahil nag-analyze na yun ko, manong ilaw ni mo, Lord? You look good in
Ah, grabe kayo may suot. Pagtanaw lang, wala may dugo. Nano? Tanawa, he is still in control. Walay dugo. Numero 2, concrete ni. Lalong kayo ang lingin kay baka pa ng concrete ni. Pero walay dugo. Walay dugo. Na-black eye ko, na until now, mutanaw ko sa amin, pa-reminded ko kanunay sa rebuke ni Lord. Kaya na-scar din yung mga, nakana yung scar, ang mga women ito, nakahatlog sila, no, Pastora, kasapanit mo ni Pastor Ani, pag-uli ka ron, na nag-black eye ka, nag-ul ang mga women ko nga, uy, wala naman po, napunit kasi, sutangan, ay, sutangan, usan, okay, para ni Kulis pala din tayo maklaro ni Pastor Sam. Natungod man, ihara di kusprero, naglukluka, wala ko ni Saka Davidson na makita niya nga gadugo-dugo pa. So you see, i-allow ni Lord the nice car. Kaya every time I look at the mirror mo yung mga, kani, kapadlong ni Lord. Until na ang yun, diniulis ka. Pero ko nga, never mind. Hindi ko nga, okay. Okay ra. Kaysa ang akong malaglag. You see, kung hindi ko maglungo ni Lord, adi, hindi lang ang akong lawas ang malaglag, hasta ang akong malaglag ay may perno. Mas mahay na lang, Lord, okay na nice car, basa kayo kong malaglag, kainin kong ipatlong. Grabe ang proseso ni Lord. That's why kaganina ni ko, Lord, gusto mo, tayo sa natalan. Murag ako man ako na ni mo ginadilaan ni Lord at ito pag-iskaatlaw. Presko pa mga kayo, Lord. Murag, agay, sa mga Lord. Ay, kung kunili po na mawa nga kung ikuan sa imo, ipasulti, dito mo karon na hindi ka credible. That's why, kita nga mga magwawali kinamihan, we need to have a credibility. We need to have an integrity. Kana nakatumisulti na labangan ka na nato, na-experiensyahan na nato. Aron doon ay kinabuhi, samtang mo samtang mo buka ka sa atong mga ngapil, na ay kinabuhi na ang pulong mo gawas niya, kinabuhi espiritu mo gawas niya. Sa matag buka ni mo sa pulo. The second reason, because, why is it? The primero, because he demands it and commands it. He commands it and demands it. Second, because he is the real owner. He is the real owner of everything. Kanina na-mention ako may song na the earth is the Lord's and the fullness thereof. Tanawa na ito kay murag na ay sumpay paana may suon na tiyada di hapon basahon 24. The earth is the Lord, and all its fullness, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas, and established it upon the waters. Kaya siya. So, walay ato. Iyahanita na ni Lord. Look at yourself, from head to foot, inside and out. Okay. Nangingon magaling nga, bisan ka ng parte sa imong sulod sa imong lawas. Siya gani nagplastar ana, giayong plastar. He created us wonderfully, marvelously. Siya ana tanan ka even napaga sa tiyan, taguang kan sa atong mga mama. Iyan ang i-fashion. Ang kinabuhi nato while we are still in the womb of our mother. Grabe, no? He is the real owner. Dimension ako kung ganina nga, the owner of the land is God. And we are all stewards of what we have today and what we have today. Hallelujah. Praise God. During sa kasal ni Crudelin, may suon sa pag-uong akong
Grabe ang leading ni Lord. But, dugay na ko ga-pray ani nga igsoon sa pagtuo. Tama siguro siya na. Siya rin ang kailan. Kung ako, siguro. Natingala ko kay dili may makagawas kay may nagbabag na chip. Humana, nangyayang ko, una na niya, Pastor Dani, una na niya. Daw, dili man maka-atras si James. Kaya na ang nagbabag na kung kayo nasakyanan. Daw, gipangita ang driver. Kinsa may driver ani? Ako tabi ko sa information. Kinsa may driver ani? Kinanglan i-anak naman para maka-atras. And makapapaulit kami. Ka-birthday man to ni Jello. Manang nag-una-una kami kulit niya itong kasal. Ni Prodilin. Anak. Then, this girl, taon ako ka-prayan. Paggawas na mo, nakita ko siya nga naglingkod na nag-inusara sa labi. Nakulat kayo. Unusual kayo mga igsoon na maglingkod ni siya sa na mag-inusara kay di mo man siya ng girl. Natingala ko paggawas. Di, inunay na akong anak. Ano? Saan? Mamalik ka sulod, kay aircon ba yan? Mamalik ka sulod, kinag-exam So, ingon sila, ingon ang mga anak, ama, dili rami, igo ko, ubalik ko kay ikang kay dili niya, dito bugnaw sulod, tutan, di mo pa mang kayo to, kay naaba man to kaya nagtang after dito sa kasal, naaba ba yung mga likod-likod na sa tawagan. So, lapat yun ako man, balik ko sulod pa iso, paglingin ako sa labi, uy, napag yun ang girl, Naginusara ka magit siya. Naginusara. I-remind me ko nito. Diba, keep on praying this girl. You keep on praying this girl. Anak, allow ng girl. Digo, alam ka. Because sometimes, i-pray na ito. Kasi malimtan na ito mga, pero pray din ko. Nga inani. Kasi, dali na ito magkuhan may nung alam, kung tubago na ni Lord, pray na ka may nung binabunga-bunga. Di, pag-ingat nga, di ba ayaw kitang pray on this girl? Di, paglingin ako siya ng isa, wala kinain girl na kwa. Naglingkod lang siya, kamli, na siya. Ginuulan ako mga iso. Ginuulan ako yung ko nga, hi, hello, basta naman ka. Ay, siya nga, ay, okay lang, pastora. Bahala, okay lang. Tingko, na ako'y pangutana sa inyo. Una, pangutana. Kinsay nagpanalangin sa inyo? During that time, ang unang pangutana, katasig mo sa unang panahon. Ato naka-angkor sa Ginoo sa tao. So, ma-action siya tubag. Ay, kanang, di, gito, nagsumika. Lahat ito naka-angkor na kadasig sa Ginoo sa tao. Ay, ay, sa tubaga, kaya ay paluap na pangutana. Paluap na pangutana. Kinsay nagpanalangin sa inyo? During that time, magbuka sa church, i-allow ni Lord na makatrabaho ka. Sa simple na kayo nga trabaho yun, i-allow ni Lord na masuportahan ka, para pa-eskwela ka sa imong itrabahoan. Kinsay nagpanalangin nato? Kinsay naghatag ato ang panalangin? Tao o Diyos? Ay, lagi, isa, napay katulong paluap. Grabe, no? Grabe yun. Worst kay ko during the time. Taysa, ay sa tubaga, ay katulong paluap na pangutan. Kinsa man ay dapat ang mahimaya o matuboy? Tao o Ginoo? Abi niyo mga igso, nakadungogin siya. Wala ko naglangan kay timing po kayo nga, nakita na scribe niya, magawas na ito dito ko, nga makalakaw na niyo, atras na liwa. Yung nga, ay sa akin, ganun, mula ka, sige ganun, kamo na lang, dito na lang, Lord, tubag ka. Dito na lang isulting ang Lord, ang imong tubag. Balang di ko kadungo, ganun siya mo, pasurong, pasurong. Ipuliki kay motor, kay mamulit, hindi ka pwedeng chilo, anak. Bigyan ko siya, left hanging. Nga wala na ko kabalo kung saan ay dili ni Lord afterwards, pero kabalo ko, God so faithful. God is so good. Nice. God is dealing even until now. The only problem, praise God, kung model si Lord, kung dili lang yapon tamang ina, delikado kayo na may iso.
May gani kay sa diyan na black eye ko, sa diyan na tunog ko, sa diyan na ulo ko sa kanya. Diritso ko na, diritso ko tinakwas maison. Diritso yan. Wala kayo ko, uy, manili Lord, magburong ko dapat Lord, kaya uy, imperno gito. Imperno yan. Kung dili, I am accountable. We are all accountable. Whatever things that we have enjoyed, see to it na ang Diyos ang unang mapasidungan mga Isus. Siya ang unang mahimaya. Siya ang unang magtuboy pasidunggi ang Ginoo sa tanani mo nga kabtangan. Possessions. Na ako ni. Ako anyway, Lord man ano rin, mag-zero balance ko karon. Pero ang imong human part ngayon, no, nagpaligid ka kasi mong balay, na pag-yung spiritong dako-dako, pag ito ka trabaho, dili ka na makuman. Ay, nalamay, sorry ko nga. I do not care. What is important is, linaw ang ako una-una, linaw ang ako kasi kinabuhi na ako. Dili ko guilty. Ang tumangan sa Diyos. And to God be the glory mga igsoon kay kuno na man nga bless si Lord na matingala ko yan ang panday. Ma'am, kulang man eh. Tanaw ko sa mga kita. Naman po na mayon ko nga. Kung ba, ano yun? Parang di man mahurot ako kwarta. Sure. Kaya hindi, tanaw sa pitaka. Tagpila ka na. Tag 200 na isa ma'am. Wali, sige o. Ako na mismo maglibog. Pasiduki gani ang Ginoo. Kaya sa Malakay chapter 3, 10, test me. Test kayo ko. O dili man ako abrihan ang tambuanan sa langit. Daw ibubo ko kanimo ang sukod na panalangin nga wala na ungay panudlanan na available para isalong kita na nasaluran. O nga magpadayon lang yapon ang bako. Ano mo ito nga? Ano ka Lord? Ano tingin ka karunot? Why? Kasi doon lagi thank you, Lord. Tomorrow, akong correction. I will go, Lord, first hour in the morning. Ino nito, kanangila naman, ma'am, sa iyo kay ka, ma'am. Hindi ko lagi. Gloria, basbas kayo, ma'am, basbas kayo. Pila na ko nung kabulan mo, basbas kayo, ma'am. God be the glory. God blesses us. Ang Diyos ang nagpanalangin sa atong church building. It is not actually, no, through our giving. Our giving is only part of it. But actually, si Lord Diyos ang nagpanalangin niya. Through prayers, pagkila, pag-ampo, pag-iluhon, na Lord, even before ikuha ni Lord si Pastor Sam, na-invest ng luhod, ampo, na-invest ng mga iso. That's why the Lord continuously